Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW. Welcome sa Makapili TV. Ngayon po ito, pagkwentuhan po natin itong ginagawang mga diskarte na po ng PNP na mukhang labas na po sa hawak nilang warrant of arrest. Kasi may mga balitang lumalabas na itong mga kapulisan po natin doon sa loob ng KOJC mukhang naghuhukay na po sila. Gumagamit na sila ng mga, sabi natin, mga heavy equipment. Hindi heavy equipment na mga traktora, pero mukhang gumagamit na sila ng mga electric drill, mga electric chainsaw, mga ganun, para hanapin lang si Kibuloy. So pag sinabi mong gumagamit sila ng mga pambarena, pamutol, so ibig sabihin, may sinisira na silang parte ng property ng KOGC na sa tingin natin mukhang labas na po yun sa kanilang warrant of arrest. Kasi pag sinabi mong warrant of arrest, yun yung nakatukoy lang doon sa taong aarestuhin mo. Ngayon, kung meron kang gagawin doon sa isang property, tulad ng paghuhukay, mukhang kailangan na po yata ng panibagong court order doon. Pero mukhang hindi yata kumuha yung ating kapulisan. Mukhang gumikilos sila ng gusto lang nilang gawin na kahit wala ng request galing pa sa korte dahil ano kumbaga private property. Bakit ganun yung ginagawa nila? So kahit na sinasabi na ng abogado, yung mga legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, hindi na nila pinapansin. Tuloy-tuloy sila sa kanilang ginagawa. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po muna natin itong balitang to. Politiko mamibig ng mga pulis kung meron na ring mga sundalong tumutulong sa pagtutugi sa puganting si Apollo Kibuloy habang ang religious group ng pastor inalmahan ng umano'y drilling operations sa kanilang compound. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Nakunan kaninang madaling araw na magpasok ang mga pulis ng isang malaking asul na kahon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Maya-maya, may isa pang ipinasok na kahon na may nakasulat na rotary hammer. Ginagamit yan sa drilling o pagbutas ng kahoy at bakal. Pero hindi pa tiyak kung yan nga ba ang laman ng mga kahon. Kagabi, isa pang box ang ipinasok sa KOJC compound. Nang idaan sa x-ray, nakitang may laman itong saw grinder. Ginagamit din itong pambutas ng bakal o kahoy. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ng Philippine National Police kung saan nila gagamitin ang laman ng mga kahon na ipinasok nila sa KOJC compound. Tandaan nyo, private property po yung KOJC. Kung ikaw man yung may-ari ng property na yan, tapos magpapasok ng mga ganyang klaseng equipment, papayag ka ba? Diba? Siyempre hindi. Pero itong PNP natin mukhang hindi na nakikinig. So dahil isang utos sa kanila, ang marching order is mahanap si Kibuloy, lahat ng pwedeng nilang, kumbaga lahat ng gusto nilang gawin sa loob ng property, which is private property, nagagawa na nila. Kahit na pinaliliwanag na ng legal counsel ng KOJC na kumbaga dapat may karapatan din yung KOJC na tanggihan or tanungin. Just tingnan, di ba? Kung sabi nga nila, itong mga pulis sinisiyasat yung buong lugar, yung buong compound. Dapat ganun din dapat yung mga itong KOJC, may karapatan din silang tanungin, questionin kung ano yung laman ng mga box na yan, pero hindi nagsasalita yung mga kapulisan natin dahil siyempre yun ang order sa kanila ng mga opisyal nila. So, kumbaga, marami nang nilalabag na panuntunan yung kapulisan natin. Andiyan pa nga yung yung temporary protection order ng Korte ng Davao na pinatatanggal na yung mga barikada. Kasi kung titingnan mo, ano bang tawag mo dyan sa mga pulis na nakaharang? Parte yan ng barikada kung tutukusin. Pero siyempre, yung PNP, iba yung pagkakaintindi nila sa barikada. Ang alam lang nila, yung barikada is yung mga gamit, yung mga physical na barrier, mga ganon. Pero yung mga human barricade, hindi daw pasok yun doon sa sinasabi ng korte. Kaya patuloy pa rin sila sa kanilang ganyang diskarte. So,
medyo medyo talagang hindi na nila sinusunod yung rule of law. So ang sa kanila lang, ang batas lang is hanapin at hulihin si Kibuloy. I'm not at liberty to reveal kung ano po yung laman po ng box po na yun. It is intended to be used sa implementation po ng ating warrant of arrest. At again, sabi niya, we are following in the strictest sense kung ano po yung mga allowable na po pwede po natin gawin sa paghahanap po natin sa mga wanted persons. Sa video na nakuha ng News 5, maririnig ang umano'y pagdidrill sa ilalim ng lupa. Ang isa pa nakakapagtaka dyan, bakit nakakapagbarena or sana man lang maglabas din sila ng video nitong itong sa loob mismo ng compound kung saan nakikita nagbabarena. So, ibig sabihin dito, hindi pinapayagan yung mga may-ari, yung mga miyembro ng KOJC na makita kung ano yung ginagawa ng mga kapulisan dun sa loob ng compound. So, doon pa lang medyo suspicious na, di ba? Na ikaw yung may-ari ng compound, ikaw pa yung pinagbabawalang pumasok sa yung property para makita kung ano yung ginagawa nila. Di ba dapat transparent yan na gumagalaw, may ginagawa kayo sa loob ng private property, may karapatan yung may-ari o yung mga miyembro, kung sino man yung authorized yan, na malaman kung ano yung ginagawa nyo dyan at tutulan kung sa palagay nila, mukhang sobra-sobra na dahil ang hawak nyo lang naman is warrant of arrest. Hindi naman search warrant o anumang klaseng dokumento or kung pinapayagan ba kayo ng korte. So, yan naman ang pinupunto rito ng mga miyembro ng KOJC. Kuha yan sa second floor ng Jose Maria College Foundation Incorporated sa KOJC compound. Katabi ito ng KOJC Cathedral na pinaka-binabantayan ngayon ng mga pulis. Sa underground niyan, na-detect ng mga pulis ang mga heartbeat o tibok ng puso na hinihinalang kay Pastor Apollo Kibuloy at sa 4 pang kapwa niya akusado sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. Inalmahan naman ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang mga pinasok na kahon sa kanilang compound. The ongoing exercise of drilling the JMC basement is a grievous violation of the proprietary rights of JMC. Ako, personal na opinion ko, hindi naman tayo abogado, pero personal opinion ko, medyo talagang minilalabag ng rito na batas ang ating kapulisan. Kasi ang, kumbaga, nakaspecify lang yung kailang warrant para sa paghuli lang kay Pastor Kibuloy. So, hindi doon pasok yung paggalugad. Kung ewan ko lang, parang wala naman silang search warrant kasi lagi sinasabi lang naman nila meron silang warrant of arrest. Pero magkaiba yung warrant of arrest doon sa search warrant. At iba pa rin po, ang alam ko, doon sa kung tulad niyan, magbabarena sila or may sisirain silang property. So, alam ko, ibang papeles pa yun o ibang dokumento pa yun. Pero lahat yun nagagawa ng PNP dahil lang sa hawak nilang warrant of arrest. Na supposedly dapat yun hiwa-hiwalay ng ng permit, 'di ba? Parang ganoon. Iba yung permit dun sa halimbawa sa loob ng mall, 'di ba? Iba yung permit pag nagpasok ka ng pagkain, iba yung permit dun sa security, iba yung permit dun sa wiring, iba yung permit dun sa sa utility. Pero dito sa PNP, parang ang labas yung warrant of arrest nila is pangkalahatan na. Lahat pwede nilang gawin. Halugugin yung buong KOJC compound, manira ng property. Kasi siyempre, binabarena, may paninira na yun. So, pwede pumasok na yun dun sa, ano bang violation yun, yung damage to property. Diba? So, mukhang malaki yung punto rito nung abogado nitong KOJC. Is not in accordance with a warrant of arrest. A warrant of arrest is directed as against a particular person, not the pursuit of heartbeats. Natanong din ang tagapagsalita ng PNP Special Task Force na si Police Brigadier General Roderick Alba kung totoo bang may mga sundalo na rin kasama sa pagtutugis kay Kibuloy. I will not give specific information on that, but I believe so na sinasabi ko nga may mga
other agencies pag beyond the capacity ng on the technical aspect perhaps, and even in the giving of information. Ibang level na to kapag pumasok na yung sundalo. Kasi ang sundalo, more on sa terrorism na talaga yan. Hindi na yun yung mga, sabi natin, yung mga crime-crime lang. Kasi magkahiwalay ng, ng tungkulin yung sundalo tsaka yung kapulisan. Although pareho sila sa national security, pasok sila doon. Pero ang sundalo kasi pang mga terorista na yung, yung mga kinakaharap nila. Yung mga sabi natin, ito na yung mga mabibigat na grupo na. So dahil kung pumasok na rito yung sundalo, ibig sabihin, tinuturing na nilang malaking grupo or talagang mas parang nililevel na nila si Pastor Kibuloy sa mga terorista. Biruin yung sundalo kasama na sa paghahanap para maaresto lang si Kibuloy. They are given that leeway to tap other agencies. Ayon sa PNP, 60 pulis na ang naitalang sugatan sa ginawa nilang paghahanap kay Kibuloy. Ayon naman sa kampo ng religious group, isa ang patay sa kanilang hanay habang 70 ang sugatan, 29 na KOJC member naman ang nahaharap sa patong-patong ng reklamo matapos umanong manlaban sa mga pulis. Samantala, kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council na pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy hanggang February 6, 2025. Nakarating na rin ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo. Yung pag-freeze naman do sa mga property ni Pastor Kibuloy, medyo hindi na masyadong iindahin yan. Alam niyo kung bakit? Aside naman dun sa mga account na nakapangalan kay Kibuloy, most probably merong mga ibang mga dami account yan or yun nga, mga account ng mga miyembro na may lamang pera na at yun na yung ginagamit ni Pastor Kibuloy. Di ba? So, mga ATM siguro na alam niya yung mga PIN code. So, or maybe may hawak din siya mga cash. Na kaya nga malaki na yung posibilidad na wala na dyan si Kibuloy. Kasi isipin nyo, alam na ni Kibuloy yan na papasukin yung Kingdom of Jesus Christ ng, kumbaga, alam niyang mainit sa kanya yung administrasyon. Ramdam niya yung full force yan. Talagang ipapasok dyan para mahanap siya. So, bakit siya mag-i-stay dyan? Diba? Matalino si Kibuloy, alam niya na pwede siyang mahuli kung sa underground siya magtatago. Biruin nyo siyempre may secret passage yan. Meron din exit point. So hindi natin alam kung bakit hindi pa nakikita. Sinasabi nila nandoon lang daw yung underground tunnel or bunker ni Kibuloy. So sa ganung pwesto parang medyo ang hirap paniwalaan. Pero hindi natin, hintayin natin kasi meron silang ginagamit na equipment na pinaniniwalaan nila o nagtitiwala sila doon sa equipment na yon na positibo sila. So ayaw naman natin mapahiya yung PNP kasi tayo, as much possible, mahuli rin si Kibuloy para matapos na yung gulo dyan sa KOJC. Pero yun nga, dahil nga sa hindi nila mahuli, pinaninindigan nila, ayaw naman natin mapahiya yung buong organization ng PNP kasi gaya ng mga nasa picture ngayon, naka-uniforme at nakasulat ng PNP, so nadadama yung buong organization dahil sa mga kabalbalan ng mga opisyal nitong PNP. So, abangan natin, tingnan natin kung talagang mahuhuli nila si Kibuloy. At sana naman matapos na yung problema ng KOJC dyan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.